Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isa na namang masusing pagsisiyasat. Pag-uusapan natin ngayon yung mga ideya mula sa mga gabay at pagsasanay na batay doon sa aklat ni Chris R. Villassis, yung Breaking the Growth Barrier. Alam mo, itong mga discussion questions, reflective exercises, pati yung mga practical applications at action lists, parang ginawa talaga to para sa mga leader na tulad mo. Yung mga gustong lumago ng may lalim, hindi lang basta parami, di ba? Oo, yung may pangmatagalang epekto talaga. Hindi lang yung pang-report lang. Eksakto. Kaya tara, himain natin to. Ang gusto nating mangyari dito ay tingnan natin kung paano ba natin pwedeng isipin ulit yung tagumpay, paano maging mas matatag, paano magparami ng leader, at ito importante, paano masisigurong may maiiwan tayong pamana. Para sa iyo to. Okay, simulan natin sa pinaka-basic siguro. Ano ba talaga ang success para sa atin? May tanong kasi dito sa simula, yung discussion question number 1, na parang, teka muna, paano kung yung mismong sukat mo ngayon ng tagumpay, yun pa pala ang pumipigil sa'yo para dumami at lumalim? Nakakagulat na tanong yan, no? Kasi parang ah, automatic na natin yung mga metrics na yun eh. Oo nga, so anong magbabago raw kung papalitan mo yung definition mo? Pinag-isipan ko rin yan. At kadugtong niyan, yung question number 2. Sa ministeryo nyo, ano ba yung mas pinapalakpakan? Yung dami ng tao, yung attendance, o yung nakikitang pagsunod? Madalas aminin natin yung attendance ang mas madaling i-celebrate, di ba? Oo, kasi numero yun eh, madaling makita. Pero ang tanong, paano raw yan nakakaapekto sa maturity at multiplication sa katagalan? Baka nga baka sobrang focus sa numero, nakakalimutan na yung substance. Posible. Kasi ang fascinating dito, sabi nga sa material, yung emphasis sa numero versus sa paghubog ng tunay na pagsunod, malaki ang epekto niya sa future ng ministeryo. Critical. So parang kailangang i-check yung personal definition ba natin ng pagiging mabungga or fruitfulness, aligned ba yan o baka salungat pa nga dun sa turo ni Jesus sa John 15. Yan yung nasa question number 3, di ba? Tama. Hindi man dinitali yung buhong John 15 dito, pero tinutulak tayong ikumkara. Naalala ko lang sa John 15, yung fruitfulness, nakakabit yun sa pananatili sa Kanya, sa pagsunod, sa pagmamahal. Higit pa sa head count. Oo, higit pa. Malalim talaga. At kung malalim na ugat ang usapan, papasok na tayo dyan sa pangalawang tema, yung pagpapatibay. Resilience. May magandang analogy dito sa question number 4. Pag may bagyo, saan daw mas nakasandal ang mga tao mo? Sa ugat nila, sa salita, o doon lang sa scaffolding? Scaffolding. Yung mga programa, events, structure, Oo, yung mga nakikita sa labas. ganda ng visual nun. Kasi yung reflective exercise sa chapter 2, pinapalalim pa yan. Yung spiritual disciplines daw, Bible study, prayer, fasting, parang yan yung ugat. Hindi laging kita pero yun ang nagpapatibay. Yung scaffolding, kailangan din naman siguro paminsan-minsan. Oo naman, pansamantala. Pero hindi yun ang kakapitan pag malakas na ang hangin. Ang ugat talaga. Pero paano kung yung paraan pala natin ng pagtuturo hindi nakakatulong sa pagpapaugat? Ito yung nakakatakot. Yan. Yan yung tinutumbok ng question number 5. Baka raw hindi natin sadya pero nakakahubog tayo ng spiritual consumers. Consumers, ano yun? Yung parang samon lang. Parang ganon. Sanay lang tumanggap, umattend, makinig, pero hindi nagiging active disciple makers. Sila yung asa lang sa scaffolding. Okay. Parang one way lang. Ano daw ang pwedeng gawin? Kaya nga may question number 6. Ano yung mga pwede mong itanim ngayon para yung samahan nyo handa hindi lang sa ginhawa, kundi pati sa hirap, sa persecution? Para hindi basta-basta bibigay pag may pagsubok. Oo. Ang punto kasi, hindi lang iwasan ang hirap, kundi ihanda ang tao na harapin ito. May reflective exercise pa nga sa chapter 3 na nagsasabing i-redefine ang hardship bilang opportunity. Wow! Opportunity for growth. Oo, for deeper faith. At hindi yan mangyayari kung pang-church lang ang faith.
Kaya sa Chapter 4 exercise, binabanggit ang pagsama ng pananampalataya sa araw-araw, sa trabaho, pamilya, community. Doon nagkakaroon ng tunay na tatag. Okay, so kailangan pala ng intentional na paghahanda, hindi to aksidente lang. At yung tatag na yan, hindi dapat sa iilan lang. Which brings us sa third theme, multiplication, pagpaparami, paghubog ng leaders. May tanong dito, question number 9, na talagang alam mo yung nag-shift ng perspective ko. Ano raw ang magbabago kung bawat bagong mananampalataya, tinitingnan mo hindi lang bilang baby na aalagaan? Yung parang potential leader agad. Oo, potential disciple maker na huhubugin mo from the start? Ang laking shift niyan sa mindset, di ba? Hindi lang addition, multiplication agad ang goal. Dito na pumapasok yung sinasabi sa chapter 6 na multiplication DNA. Tama, hindi lang siya program, kundi kultura. Nasa dugo na ng ministeryo ang magparami. Parang natural lang na dapat mangyari. Oo, at para makita kung nangyayari nga, may tool sa Chapter 6 RE, yung Spiritual Family Tree. Yung parang lineage. Oo, iguhit mo raw, sino nag-disciple sa'yo, sino dinidisciple mo, sino dinidisciple nila. Tapos makikita mo kung saan napuputol yung chain. Parang X-ray. Nakakagulat minsan ang resulta niyan. At madalas, ang isang dahilan ng pagkaputol, Ano yon? yung nasa question number 8, yung tension sa pagbibigay ng responsibilidad. Naghihintay ka ba na matured na sila bago bigyan ng gagawin? Oh! Naniniwala ka ba na part ng paghubog yung mismong pagbibigay ng responsibilidad kahit medyo maaga? Oo. Ano yung mga takot na pumipigil sa'yo? Takot na magkamali sila? Takot na mapahiya ka? Guilty ako dyan minsan. Lalo na pagtingin ko, hindi pa sila yung ideal. Eksakto. Yan yung sinasabi sa Chapter 7 RE. Minsan may bias tayo sa itsura ng leader, pero kailangan daw matutong tumingin sa potential, i-identify at i-empower yung mga emerging leaders kahit mukhang hilaw pa. Kahit hindi pa perfect. Oo, kasi kung iisipin mo, yung pag-empower sa iba, kahit parang ang aga pa, para kang nagtatanim ng maraming buto. Mas mabilis dumami. So, hindi pagdadamot, kundi pagpaparami ng responsibilidad. Paano to sa practice? Yung practical application sa Chapter 7, simple lang. Bigyan mo ng tunay na responsibilidad, hindi yung pampalipas oras lang. Tapos? Hindi lang basta ibigay. Hindi. Samahan mo, i-coach mo, bigyan ng feedback, tulungan matuto sa mali. Hindi yung bahala ka na. May kasamang suporta dapat. Okay, empowerment with coaching. Got it. Ngayon, kung nag-empower na tayo, kailangan din isipin yung sustainability, yung pangmatagalan. Ito na yung last theme natin. May konsepto dito na medyo masakit nga pag nilayan, yung hidden dependencies. Nasa question 10. Yung parang, ano mangyayari kung bigla kang mawala? Oo, bukas wala ka na. Lumipat, nagkasakit, tinawag ni Lord. Ano mangyayari sa ministry? Ano yung mga dependencies sa'yo, sa charisma mo, connections mo, skills mo, na pag nawala ka, baka bumagsak lahat? Ang hirap isipin din pero kailangan. Kasi ang goal hindi maging indispensable, di ba? Tama. Dapat kayang tumayo kahit wala na tayo. At kasama sa pagiging sustainable, yung pagharap sa conflict. Yung nasa question 11. Paano ka mag-respond sa tension, iwas, control, o reconciliation? Yung sagot daw dyan, malaki ang sinasabi tungkol sa health ng leadership mo at ng grupo. Totoo, kasi ang culture na iwas konflikto o puro control, hindi healthy yan in the long run, hindi sustainable. At speaking of health, paano ba natin masusukat kung tunay na nagmamature yung mga tao? Hindi lang yung dami or galing sa Bible study. Yan yung nasa question 13. Yung sukatan ba natin ng maturity, puro lang spiritual knowledge, o tinitingnan ba natin yung reproducible obedience? Reproducible obedience, ano yon? Yung pagsunod na hindi lang personal. Yung naipapasa mo, na ituturo mo sa iba, nagagaya nila, hindi lang alam mong mag-share ng faith, ginagawa mo at tinuturuan mo pang iba. Yun ang tunay na bunga na nagpaparami.
Gusto ko yun. Oo, at para ma-monitor yan, may suggestion sa question 14 at chapter 9 RE. Gumawa ng parang health dashboard. Dashboard. Parang sa kotse. Ganun nga. May speed, fuel, temperature, warning lights. Sa ministry rin daw, ano yung key indicators na tinitingnan mo para makita agad kung may pagbagal, paghina, stagnation? Ano kayang pwedeng indicators doon? Siguro, yung rate ng new leaders develop, porsyento ng members na nagdi-disciple, gaano kabilis maresolva ang conflict, generosity, yung reproducible obedience. Para hindi tayo nabibigla na lang na may problema na pala? Tama. Kasi ang tunay na sukat ng health, hindi lang yung ngayon, kundi yung kakayahang magpatuloy, magparami, kahit magbago ang sitwasyon o leader. Kaya pala, ang practical step sa Chapter 10 RE ay yung pagbuo ng systems na reproducible, hindi nakadepende sa isang tao lang. Oo. At dito napapasok yung medyo shocking na exercise sa Chapter 10 practical application. Mag-draft ka raw ng exit strategy mo. Exit strategy? Aalis na ba agad? Hindi naman, pero pagpapakita raw yun ng mature leadership. Iniisip mo na kung paano masisigurong tuloy ang misyon kahit kailangan mo nang ipasa ang baton. Wow, ang lalim nga ng mga napag-usapan natin. Grabe. Mula sa pag-redefine ng success, patibayin ng ugat, mag-empower para dumami, hanggang sa pag-ensure ng sustainability. So, para sa'yo na nakikinig, ano kayang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa akin, parang ang summary nito ay isang major shift. Shift ng focus mula sa mababaw na metrics papunta sa malalim na ugat. Mula sa pagiging sentro, papunta sa pag-empower ng iba. At mula sa paggawa ng maganda lang ngayon, papunta sa pagtanim para sa future generations. Maganda yung summary mo at siguro bilang panhuling pagninilay para sa'yo. Maiwan ko itong tanong na hango sa diwa ng mga huling questions at sa conclusion. Pag-isipan mo to ng mabuti ha. Anong klaseng legacy ba ang mas importante sa'yo? Yung maalala ka bilang founder na sikat, may pangalan, kitang-kita ang gawa. Oo. O yung maalala o baka nga hindi na maalala ng marami bilang isang tapat na nagtanim lang. Na yung influence mo dumami sa mga susunod na henerasyon ng disipulo kahit hindi mo na sila nakilala. Malalim na tanong yan. Naway magamit mo itong mga ideya at tanong na to, hindi lang para malaman, kundi para ma-inspire ka sa sarili mong pagninilay, paglago at pagkilos. Diyan mismo sa context mo. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagtalakay na ito. Hanggang sa susunod!